Ngayon, tatalakayin natin ang isang industriya na siyang pangunahing kabuhayan para sa milyon-milyong tao, ngunit ito ay nananatiling nakalipas. Ito ang kwento ng niyog sa Pilipinas at isang napakatapang na plano na muling baguhin ang buong kinabukasan nito mula sa simula. Okay, para talagang maunawaan mo ang sukat dito, kailangan mong simulan sa katotohanan ito. Ang Pilipinas ay isang pandaigdigang superpower sa niyog. Pinag-uusapan natin ang mga puno ng niyog na sumasakop sa isang kapatang lupang sakahan ng bansa na naglalabas ng humigit kumulang 15 bilyong niyog bawat taon. Pero sa likod ng napakalaking bilang na iyon, merong isang talagang nakakabahalang katotohanan. Tingnan mong mabuti ang numerong ito, 70%. Isa itong malinaw at simpleng bilang na naglalantad sa pangunahing krisis ng buong industriya. Oo, kahit na ito ang gulugod ng isang pandaigdigang kapangyarihan, 70% ng 2.5 milyong magsasaka ng niyog sa bansa ay nabubuhay sa kahirapan. Paano nga ba posible iyon? Ipinapakita nito ang isang sistemang hindi lang hindi epektibo, kundi talagang sira. Kaya talakayin natin ang sirang sistemang ito, tama ba? Sa loob ng mga dekada, halos buong industriya ay nag-invest sa isang mababang halagang produkto na tinatawag na kopra. Iyon ay pinatuyong laman ng niyog lamang at iniwan nito ang mga magsasaka na halos walang sapat na kita para makaraos. Kaya paano mo aayusin ang isang bagay na sira? Well, hindi mo lang ito inaayos ng kaunti. Kailangan mo itong baguhin. At diyan pumapasok ang isang kumpanya na tinatawag na Green Agro Integrated Industry Corporation o GAIC. Sa pinakapuso ng kanilang buong estratehiya ay ang tinatawag nilang whole nut philosophy at ito ay isang simpleng ideya, ngunit talagang revolusyonaryo, zero waste. Sa halip na gumawa lamang ng isang mababang halaga na produkto, bawat bahagi ng niyog ay nagiging mahalaga, isang ganap na pagbabago ng kwento. At narito ang filosofiyang iyon sa aksyon. Tingnan mo ito. Ang isang niyog ay nagiging isang buong portfolio ng mga produkto. Makakakuha ka ng mga premium na pagkain tulad ng virgin coconut oil at cocoa flour, pero makakakuha ka rin ng mga produktong industrial tulad ng biodiesel, at cocoa fiber at peat. Pati ang shell ay nagiging uling. Bigla na lang, ang isang niyog ay lumidikha ng pito, marahil higit pang mga pinagkukunan ng kita. At ang napakatalino dito ay kung paano ito gumagana bilang isang modelo ng negosyo. Tingnan mo, habang bawat bahagi ng niyog ay nagagamit, ang tunay na pinansyal na makina ay pinapatakbo ng mga produktong pagkain na may mataas na halaga. Makikita mo ito dito mismo. Ang virgin coconut oil ay inaasahang magiging halos 2 katlo ng kita. Lahat ng iba pang bagay, ang tinatawag na byproducts, nagiging sobrang kapakipakinabang na bonus. Kaya gumagana ba ito sa pananalapi? Well, ang mga projection ay talagang kamangha-mangha. Isang 5 taong pinagsama-samang balik sa puhunan na nasa pagitan ng 180 at 250%. Hindi lang ito basta isang social project, alam mo? Isa itong napakakumikitang negosyo. Pero hindi pa doon natapos ang inobasyon. Kita mo, nakita ng GAIC ang mas malaking oportunidad lampas sa pagkain lamang. At ito ang nagdala sa kanila sa estratehikong pagbabago na lubos na nagpalawak ng kanilang mga ambisyon. Ngayon, tandaan, ang whole nut model ay kumukuha na ng kaunting biodiesel mula sa balat ng niyog. Isa itong perpektong halimbawa ng zero waste na maganda, pero sa kabuuang pananaw, maliit ang dami. At ito ang nagdala sa kanila sa isang tanong na nagbago ng laro. Sa halip na ituring ang fuel bilang maliit na bonus, paano kung makabuo sila ng dedikadong mataas na dami ng pinagkukunan ng enerhiya mismo sa loob ng ekosistema? At ang sagot ay isang halaman na tinatawag na jatropha. Nyar sa kahangahangang bahagi. Ang jatropha ay tinatayang partikular para sa enerhiya. Hindi ito pananim na pagkain. Ito ay talagang mahalaga. Hindi ito nakikipagkompetensya para sa mga mapagkukunan, kaya't patuloy na nagbibigay ang niyog ng mga produktong pagkain na may mataas na halaga habang ang jatropha ang nagiging pangunahing feedstock para sa mas pinalawak na operasyon ng biodiesel. At ito ang mga resulta ng pagbabagong iyon. Ibig kong sabihin, ang sukat ay talagang nakakagulat. Sa loob ng 5 taon, inaasahang makakapag-produce ang integrasyon ng jatropha ng mahigit 56 na milyong litro ng biodiesel. Ang orihinal na pinagkukunan ng niyog, halos 300,000. Ang isang hakbang na ito ay nagbabago sa biodiesel mula sa maliit na talaan patungo sa napakalaking pinagkukunan ng kita. Ang isang mahusay na ideya ay isang bagay, tama ba? Ngunit para talagang mapalawak ito, kailangan mo ng industrial na gulugod. Hindi mo basta-basta maitatayo ang bagong ekosistema gamit ang mga lumang kalawang na kagamitan. At ang bahaging ito ay isang napakatalinong piraso ng vertical integration. Upang ilunsad ang 2 ng mga advanced processing plant na ito, kailangan mo nang gumawa ng high-tech na makinarya. Kaya't lumikha sila ng isang sister company para gawin yon, ang Quantum Machinery and Construction, o QMC. Ang misyon ng QMC ay napakalinaw, maging pangunahing lokal na tagagawa para sa buong revolusyon ito. Ang kanilang plano ay organisado, ito'y ambisyoso. Una, pinili nila ang isang mas lumang kumpanya para makapagsimula agad. Pagkatapos, naglaan sila ng malaking puhunan sa mga advanced na sistema ng pagmamanufaktura. At sa wakas, pinalawak nila ito upang matugunan ang paparating na demand. At linawin natin, hindi natin pinag-uusapan yung teknolohiya noong dekada 80 dito.
Ang roadmap ng QMC ay tungkol sa hinaharap. Sinasadya nilang isasama ang mga sistema ng Industry 4.0, IoT Analytics, at sa hinaharap maging ang robotic automation. Sila ay literal na gumagawa ng hardware ng ika-21 siglo na kailangan ng revolusyong agricultural na ito. Kaya kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng mga piraso, mayroon kang magsasaka. Ang whole nut model, ang malaking pagbabago sa enerhiya, at ang industrial na makina upang itayo ang lahat, makikita mo ang balangkas ng potensyal na pambansang pagbabago. Ibig kong sabihin, sinasabi naming slide na ito ang lahat. Ang lumang paraan ay nangangahulugan kita sa antas ng kahirapan. Ang bago na sistema ay nagpuproyekto ng 40 hanggang 60% pagtaas para sa mga magsasaka. Ito ay isang pagbabago mula sa isang murang produkto patungo sa isang magkakaibang mataas na halaga na portfolio mula sa manumanong paggawa patungo sa Industry 4.0. Ang bagong modelong ito ay direktang lumulutas sa bawat pangunahing problema na sinimulan natin. At alam mo, sa puso nito, ito ay isang misyon na pinapatakbo ng layunin. Ang sariling pahayag ng misyon ng QMC ay hindi lamang tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa pagpapalakas gamit ang teknolohiyang ininyero sa lokal upang tunay na iangat ang mga magsasaka at lumikha ng kasaganaan para sa lahat. At iyon ang malaking tanong na naiwan sa atin. Ito ay isang plano na napaka-ambisyoso. Ito ay pinagsama-sama, sobrang detalyado at tinutugunan nito ang kahirapan, hindi mahusay na industriya at maging ang kasarinlan sa enerhiya ng sabay-sabay. Lahat ng bahagi ay tila nasa lugar na. Ang tanging tanong na natitira ay kung ang bagong ekosistemang korporatibo na ito ay tunay na makakapagbago ng hinaharap para sa milyon-milyong tao.